Perpekto ang umaga ng Linggo. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Elara habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ama mula sa may pintuan ng kusina. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa hangin, kasabay ng matamis na halakhak ng kanyang 6 na taong gulang na anak, si Leo. Nakaupo si Marco sa sahig. Ang kanyang matipunong katawan ay nakikipaglaro sa maliit na si Leo at sa mga laruan nitong nakakalat. Mas mabilis ang spaceship ko, Daddy! Sigaw ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Aba, tingnan natin, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Ara at marahan itong hinila palapit sa kanya. Good morning, my beautiful wife. Ang bango naman ng breakfast natin. Hinalikan siya ni Marco sa labi. Isang halik na lasang kape at pangako ng isang masayang araw. Para kay Ara, ito ang paraiso. Isang pamilyang binuo niya. Pinag-alayan ng kanyang mga pangarap. Isang buhay na pinili niya. May sorpresa ako sa inyo mamaya, sabi ni Marco habang niyayakap si Ara mula sa likod. Nag-book na ako ng flight natin papuntang Palawan para sa anniversary natin. Tayong 3 lang. Napangiti si Ara. Ang kanyang puso ay umapaw sa kaligayahan. Ito ang lahat ng gusto niya. Ito ang lahat ng kailangan niya. O iyon ang akala niya. Makalipas ang 1 oras, ang perpektong umaga ay biglang nagkalamat. Ayoko na sayo. Bad ka. Ang sigaw ni Leo ay umalingaw sa sala. Dahil sa hindi niya nakuha ang isang bagong laruan na gusto niya, ang kanyang pagmamaktol ay nauwi sa isang matinding galit. Bago pa man makalapit si Ara, buong lakas na ibinato ni Leo ang paborito nitong laruan, isang luma at medyo kupas ng teddy bear papunta sa pader. Isang tunog ng pagkapunit ang narinig nila. Tumama ang teddy bear sa pader at bumagsak sa sahig. Isang mahabang hiwa ang bumukas sa likod nito at ilang piraso ng bulak ang lumabas. Natahimik ang buong sala. Si Leo, na napagtanto ang kanyang ginawa, ay nagsimulang umiyak ng malakas. Ngunit ang mga mata ni Ara ay nakatuon lamang sa nasirang laruan. Hindi iyon ordinaryong teddy bear. Iyon ang unang regalo ni Marco sa kanya nung isinilang si Leo. Simbolo iyon ng kanilang pamilya. Dahan-dahan niyang pinulot ang teddy bear, ang puso niya ay nakakaramdam ng kakaibang kirot. Shh, baby. It's okay, sabi niya kay Leo habang hinahaplos ang buhok nito. Aayusin ni Mommy, okay? Dinala niya ang sirang laruan sa kanilang kwarto kasama ang isang sinulid at karayom. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kama nila ni Marco, at sinimulang suriin ang pinsala. Habang inaayos niya ang bulak sa loob, may naramdaman siyang isang matigas at maliit na bagay na hindi dapat naroroon. Napakunot ang kanyang noo. Ano ito? Sa pag-uusisa, maingat niyang ginamit ang maliit na gunting para palakihin pa ng kaunti ang butas. Ang kanyang mga daliri ay nangangapa sa loob hanggang sa mahawakan niya ang isang maliit, plastik na parisukat. Inilabas niya ito. Isang memory card. Napatitig si Ara dito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Bakit magkakaroon ng memory card sa loob ng teddy bear ng anak niya? Siguro ay aksidente lang. Baka nalaglag lang ni Marco at napasama sa loob nung ito'y ginagawa pa. Sinubukan niyang mag-isip ng mga rasonableng paliwanag. Ngunit may kung anong bumubulong sa kanya. Isang malamig na pakiramdam na gumagapang sa kanyang likuran. Nagsasabing hindi ito isang simpleng pagkakamali. Sino ang magtatago ng isang bagay sa laruan ng isang bata? Tumayo siya. Ang mga binti niya ay tila nanghihina. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanyang home office, ang maliit na espasyo kung saan dati niyang ginugugol ang oras sa pagpipinta bago dumating si Leo. Isinara niya ang pinto at maingat itong nilock. Ang bawat tunog sa bahay ay tila mas malakas ngayon. Ang pagtawa ni Leo mula sa sala, ang boses ni Marco
na nakikipaglaro dito. Ang mga tunog ng perpektong pamilya na binuo niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak ang memory card sa card reader ng kanyang laptop. Umilaw ang screen. Isang folder lang ang laman nito, walang pangalan. Nag-click siya. Bumungad sa kanya ang isang listahan ng mga video files. Ang mga pangalan ng file ay mga petsa lamang, mga petsa na pamilyar sa kanya. Mga petsa kung kailan siya wala sa bahay para sa mga business trip ng kanilang maliit na negosyo. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, ayaw na niyang malaman. Gusto niyang isara ang laptop, itapon ang memory card at magpanggap na hindi ito nangyari. Ngunit huli na ang lahat. Pinindot niya ang play sa unang video. Ang video ay medyo madilim. Tila kinunan mula sa isang nakatagong anggulo sa loob ng kanilang kwarto. Ngunit malinaw na malinaw ang bawat detalye. Ang headboard ng kanilang kama na siya mismo ang pumili. Ang painting sa dingding na siya ang gumawa. At sa ibabaw ng kanilang kama, ang kanyang asawa, si Marco. Pero hindi siya ang kasama nito. Isang babae na may mahabang itim na buhok ang nakapatong sa kanya. Narinig ni Ra ang halakhak ng babae, isang halakhak na pamilyar. At nang lumingon ito sa anggulo ng kamera, tila gumuho ang buong mundo ni Ara. Sofia, si Sofia Alcantara, isang interior designer na kasosyo ni Marco sa ilang proyekto. Ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Marco bilang isang mahusay na kaibigan. Hindi makahinga si Ara. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang tunog mula sa video, ang mga ungol, ang mga halik, ang mga pangalan na kanilang binabanggit sa isa't isa ay parang mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Pinatay niya ang video, ngunit ang kanyang daliri ay may sariling isip. Nag-click ito sa isa pa, at sa isa pa, at sa isa pa. Iba't ibang petsa, ngunit parehong eksena, parehong kama, parehong kataksilan. Ang bawat video ay isang patunay na ang kanyang perpektong buhay ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang paraiso ay impyerno pala na nag-aabang. Ang mga alaala ng masayang umaga kanina ay bumalik sa kanya. Ang halik ni Marco, ang pangako ng Palawan, ang tawa nilo. Lahat ng iyon ay nabahira na ngayon ng lason. Ang bawat I love you ni Marco ay isang kasinungalingan. Ang bawat yakap ay isang pagkukunwari. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha sa keyboard ng laptop. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi ito simpleng galit o lungkot. Ito ay ang pakiramdam ng tuluyang pagkawasak. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Ang pag-iyak niya ay huminto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan ang kaguluhan sa kanyang isip. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nabalot na ito ng yelo. Tumingin siya sa salamin na nasa kanyang tabi. Ang nakita niya ay hindi na ang masayahing asawa at ina kaninang umaga. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang walang emosyon, ngunit sa likod nito ay may nag-aalab na apoy. Hindi siya iiyak na lang. Hindi niya hahayaang sila ang magwagi. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na kasing ingat at kasing detalye ng mga painting na dati niyang ginagawa. Kung ang buhay niya ay isang kasinungalingan, gagawa siya ng isang napakagandang pagtatanghal bago niya ito tuluyang sirain. At lahat sila ay manonood. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba, ang pumutol sa nagyayelong katahimikan sa loob ni Ara. Dumating na si Marco. Mabilis niyang itinago ang teddy bear at ang memory card sa ilalim ng kama, sa pinakasulok na bahagi nito kung saan hindi ito madaling makikita. Huminga siya ng malalim, 3 beses, pinipilit pakalmahin ang nagwawalang puso sa kanyang dibdib. Umakting ka na parang walang nangyari.
utos niya sa kanyang sarili. Ang pagtatanghal ay nagsisimula na ngayon. "Honey, I'm home." Ang masayang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw mula sa sala. Isang tunog na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay parang ingay na lamang. Lumabas si Ara ng kwarto. Isang pekeng na ngiti ang maingat na ipininta sa kanyang mga labi. Naabutan niya itong nagtatanggal ng sapatos. Ang mamahaling briefcase nito ay basta na lang inilapag sa sofa. Ang imahe ng isang pagod ngunit masayang asawa. Isang perpektong kasinungalingan. "Welcome home!" Bati ni Ara. Ang kanyang boses ay sinubukan niyang gawing malambing at normal, tulad ng dati. Biglang lumapit si Marco sa likuran niya at niyakap siya ng mahigpit. Ang mukha nito ay isiniksik sa kanyang leeg. "I missed you," bulong nito. Ang hininga ay mainit sa kanyang balat. Napapitlag si Ara. Isang mabilis at hindi mapigilang reaksyon ng kanyang katawan sa pagdampi ng balat ng traidor. Naramdaman niya ang pagdududa sa yakap ni Marco, ang biglaang paninigas ng katawan nito dahil sa kanyang reaksyon. Agad siyang gumawa ng paraan bago pa man ito makahalata. Natawa siya, isang tawang pilit at medyo mataas. "Nako, ginulat mo naman ako," sabi niya, habang maliksi siyang humaharap dito para ayusin ang kwelyo ng polo shirt nito. "Pagod ka ba? Ipaghahanda na kita ng hapunan." Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa leeg nito at ang tanging naiisip niya ay ang mga labi ni Sofia na nasa parehong lugar na yon. Isang alon ng pagkasuklam ang bumalot sa kanya at kinailangan niya ang lahat ng kanyang lakas para hindi ito ipakita sa kanyang mukha. Ngumiti lang siya. Tila nakumbinsi naman si Marco. Ngumiti ito pabalik. Ang nangiting dati ay nagpapatunaw sa kanyang puso, ngunit ngayon ay parang lason na lang. "Thanks, honey. The best ka talaga. Magpapahinga lang ako saglit sa sofa." Tumango si Ara at mabilis na tumalikod. Nagtungo sa kusina bago pa man tuluyang mawala ang pekeng ngiti sa kanyang labi. Habang naghahanda siya ng pagkain, ang bawat hiwa ng gulay, ang bawat halo sa kaldero, ay ginawa niya ng may mekanikal na paggalaw. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, sa mga video, sa mga halik, sa mga tawa sa plano na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay binasag lamang ng tunog ng kanilang mga kubyertos. Ito ang eksaktong eksena ng isang perpektong pamilya, isang dula-dulaan na libu-libong beses na nilang ginawa. Ngunit ngayon, para kay Ara, ang bawat segundo ay isang pagtitiis. "Kumusta ang araw mo?" tanong niya. Pinipilit na maging interesado. "Okay naman, medyo busy lang," sagot ni Marco habang sumusubo ng kanin. "Nagkaroon ng problema sa isang kliyente, kaya kinailangan naming mag-overtime ni Sofia. Alam mo na, para ma-finalize yung design proposals, muntik na nga kaming hindi umabot sa deadline." Sofia, binanggit niya ang pangalan na yon nang walang anumang pag-aalinlangan. Ganoon na ba siya kahusay na sinungaling? O ganoon na ba siya kakampante na hindi siya kailanman mabibisto? Napahigpit ang hawak ni Ara sa kanyang kutsara sa ilalim ng mesa. Ang mga dulo ng kanyang kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Tumango siya na para bang nakikisimpat siya. "Ganun ba? Mabuti na lang at nariyan si Sofia para tulungan ka. Magaling talaga siya." Bawat salita ay parang laso na dumaan sa kanyang lalamunan. "Oo, malaking tulong talaga siya," sabi ni Marco, na walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang asawa. Natapos ang hapunan. Si Marco ay nanood ng TV, habang si Ara naman ay nagligpit ng pinagkainan. Nang dumating ang gabi, pumasok sila sa kwartong nagsilbing pugad ng kanilang pagmamahalan at ng kanyang kataksilan. Humiga si Marco at halos agad na nakatulog. Ang kanyang paghinga ay malalim at panatag.
Ang paghinga ng isang taong walang kasalanan o ng isang taong sanay ng magtago nito. Si Ara naman ay dilat na dilat sa dilim. Paano siya makakatulog sa tabi ng lalaking ito? Sa kama, kung saan dinurog ang kanyang puso at pagkatao. Ang bawat paghinga ni Marco ay parang isang insulto sa kanyang pagdurusa. Dahan-dahan at maingat na maingat para hindi makalikha ng ingay. Bumangon siya mula sa kama. Dala ang kanyang laptop, pumasok siya sa kanyang maliit na opisina at isinara ang pinto ng walang tunog. Sa liwanag lamang ng screen, nagsimula siyang magsaliksik. Hidden cameras. Smallest spy cam Philippines. How to install hidden cameras. How to set up a private live stream. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Ang dating mga kamay na gumuguhit ng sining ay ngayon naghahanap ng mga armas para sa isang digmaan. Pinag-aralan niya ang bawat detalye, binasa ang mga review, at pinanood ang mga tutorial. Kailangan itong maging perpekto, walang puwang para sa pagkakamali. Habang naglilipat siya ng mga website, napatingin siya sa digital na kalendaryo sa gilid ng kanyang screen. Isang petsa ang nakabilog na pula. Isang paalala na siya mismo ang naglagay linggo na ang nakalipas. Anniversary. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakatalino, ngunit napakalupit. Ang araw na dapat ay selebrasyon ng kanilang pagmamahalan ay magiging araw ng paghuhukom. Ang perpektong entablado para sa kanyang pagtatanghal. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi sa dilim. Bilang huling hakbang bago matulog ang kanyang isipan, binuksan niya ang social media. Hinanap niya ang pangalan ni Sofia Alcantara. Madali niya itong nahanap. Habang tinitingnan niya ang mga litrato ng babae, mga litratong puno ng ngiti at pagkukunwari, isang lumang album ang kumuha ng kanyang atensyon. Mga litrato mula sa kolehiyo. Mga litrato ni Sofia kasama si Marco, magkayakap, magkahalikan. Bago pa siya naging Mrs. Reyes, doon niya naintindihan. Hindi ito simpleng pagnanasa. Ito ay paghihiganti. Isinara niya ang laptop. Ang kanyang desisyon ay buo na. Tumingin siya sa kawalan sa dilim ng kanyang opisina. Oras na para imbitahan ang bisitang pandangal. Bulong niya sa sarili, ang bawat salita ay puno ng yelo at determinasyon. Nakatayo si Marco Reyes sa gitna ng isang conference room na gawa sa salamin, tanaw ang buong syudad. At pakiramdam niya ay siya ang hari ng lahat ng kanyang nakikita. Ang palakpakan ng mga kliyente ay humupa na, ngunit ang tunog nito ay nananatili pa rin sa kanyang tenga, isang matamis na musika ng tagumpay. Brilliant, Mr. Reyes. Absolutely brilliant, sabi ng CEO ng kumpanya habang mahigpit na kinakamayan si Marco. The board loved it. The project is yours. Isang ngiti ng kumpiyansa ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Thank you, sir. I'm glad we could deliver what you envisioned. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat salita ay may bigat. Isa siyang arkitekto. Hindi lang ng mga gusali, kundi ng kanyang sariling buhay. At ang kanyang buhay, sa tingin niya, ay isang perpektong obra maestra. Mayroon siyang isang maganda at mapagmahal na asawa, si Ara, na nag-aalaga sa kanilang tahanan. Mayroon siyang ng isang matalinong anak, si Leo, na nagbibigay sa kanya ng dangal. Mayroon siyang isang karera na patuloy na umaakyat. At mayroon siyang isang sikreto na nagbibigay ng pampagana sa kanyang perpektong buhay. Pagkaalis sa meeting, hindi siya umuwi. Sa halip, minaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan patungo sa isang high-end na condominium sa Taguig. Pumasok siya sa isang unit sa 34th floor, isang lugar na moderno, malamig, at walang bakas ng pamilya. Pagkapasok niya, sinalubong siya ng isang mainit na yakap mula sa likod. Ang pabango ni Sofia Alcantara, matamis at mapangakit, ay kumalat sa hangin. You're late! Bulong nito sa kanyang tenga.
Ang boses ay may halong pananabik at pagkainip. Humarap si Marco at sinalubong ang mga labi nito ng isang marahas na halik. Ito ang gusto niya kay Sofia. Ang apoy, ang panganib, ang pagiging kabaligtaran ng kalmadong pagmamahal ni Ara. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagnanasa, lumayo si Sofia. Umupo ito sa isang leather na sofa, humalukip-kip, at tiningnan siya ng may iritasyon. Hanggang kailan ba tayo magtatago, Marco? Tanong nito. Ang boses ay matalas. Pagod na akong maging sikreto. Pagod na akong maging anino lang sa buhay mo. Napabuntong hininga si Marco. Ito na naman sila. Sofia, babe, pinag-usapan na natin to. Things are complicated. Complicated? Tumawa si Sofia ng mapakla. O sadyang ayaw mo lang iwan ang perpektong pamilya mo? Ang asawa mong si Saint Elara? It's not like that, sabi ni Marco. Sinubukan niyang maging malumanay, ngunit may bahid ng inis sa kanyang boses. Biglang tumayo si Sofia at lumapit sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. Huwag mo akong lokohin, Marco. Naaalala ko pa noong college. Iniwan mo ako para sa kanya. Dahil sa pamilya niya. Dahil sa connection nila. You built your career on her family's name. Kaya wag mong sabihing hindi ganyan. Utang mo sa akin ito, Marco. Utang mo sa akin ang buhay na dapat ay sa akin. Ang mga salitang yon ay tumama kay Marco. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. Para sa kanya, isa lang itong drama. Isang emosyon na kailangan niyang kontrolin. I will fix this, okay? Sabi niya, hinawakan ang mukha nito. Just give me a little more time. Everything is going according to plan. Tinitigan siya ni Sofia. Tila sinusukat kung nagsasabi siya ng totoo. Sa huli, bumuntong hininga ito at tumango. Kahit na halatang hindi kumbinsido. Nang paalis na si Marco, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Ara. Hi honey, don't forget our anniversary dinner tomorrow night. I'm planning something special. I love you. Napangiti si Marco habang binabasa ang mensahe. Ang inosenteng pagmamahal ni Ara. Ito ang kanyang kanlungan, ang kanyang ligtas na daungan. Perpekto ang pagkakaayos ng lahat. Nakukuha niya ang respeto at pagmamahal mula kay Ara. At ang pagnanasa at pananabik mula kay Sofia. Nasa kanya ang lahat. Siya ang hari ng kanyang kastilyo. Sino yan? Tanong ni Sofia mula sa likod niya. Ang boses ay matalim. Mabilis na ibinulsa ni Marco ang kanyang cellphone. Si Ara, pinaaalala lang ang anniversary namin bukas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Mula sa pagiging iritado, ay naging tila may binabalak. Lumapit siya kay Marco. Inayos ang kwelyo nito sa paraang mapang-akit. Talaga? Ang sweet naman. Sabi niya sa tonong puno ng sarkasmo. Pagkatapos ay bumulong ito. Basta, pumunta ka sa anniversary dinner ninyo. May sorpresa ako para sa inyong dalawa. Tumingin si Marco sa kanya, nagtataka. Anong sorpresa? Ngumiti lang si Sofia, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Malalaman mo, basta, siguraduhin mong nandoon ka. Hindi na nag-usisa pa si Marco. Akala niya ay isa lamang ito sa mga laro ni Sofia, marahil ay isang mamahaling regalo na ipapadala nito sa bahay para inisin si Ara. Isang bagay na kaya niyang palusutan. Maliit na bagay. Kayang-kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Umalis siya sa condo unit na yon. Ang isip ay puno ng tagumpay mula sa trabaho at ang katawan ay puno ng pagnanasa mula kay Sofia. Habang nagmamaneho pa uwi sa tahanan kung saan naghihintay ang kanyang asawa, naramdaman niya ang isang alon ng kapangyarihan. Hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad. Perpekto ang kanyang mga plano. Wala siyang kaalam-alam na siya ay hindi ang arkitekto ng susunod na mangyayari. Isa na lang siyang tauhan sa isang dula na matagal nang isinulat, naglalakad ng diretso
patungo sa isang bitag na perpektong idinisenyo para sa kanya. Kinabukasan, ginugol ni Ara ang buong umaga sa paglilinis ng bahay. Isang paraan ng paglilinis na halok marahas. Ang bawat kuskos sa sahig, ang bawat puna sa salamin ay isang paraan para ilabas ang galit na hindi niya mailabas sa salita. Habang naglilinis, ang kanyang isip ay nagtatrabaho, pinaplano ang bawat detalye, bawat salita, bawat galaw para sa susunod na yugto ng kanyang plano. Nang sumapit ang hapon, umupo siya sa kanyang opisina. Ang pinto ay nakasara. Sa harap niya, sa screen ng kanyang laptop ay ang contact information ni Sofia Alcantara. Kinuha niya mula sa website ng kumpanya nito. Ang numero ng telepono ay tila kumikinang, isang portal patungo sa kaaway. Tinitigan niya ito ng ilang minuto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas sa kanyang dibdib. Kaya mo to, Ara. Para sa'yo. Para kay Leo. Huminga siya ng malalim. Isang hininga para patatagin ang kanyang sarili. Para isuot ang kanyang maskara. Pagkatapos ay pinindot niya ang call button. 2 ring lang at may sumagot. Hello, Sofia Alcantara speaking. Ang boses ay eksakto tulad ng naalala niya sa mga video. Matamis, confident at puno ng pagnanasa. Isang alon ng pagkasuklam ang dumaan sa lalamunan ni Ara. Ngunit nilunok niya ito pabalik. Ibinuka niya ang kanyang bibig at pinakawalan ng isang boses na hindi niya akalaing kaya niyang gawin. Isang boses na puno ng huwad na init at pagiging palakaibigan. Hi Sofia, this is Elara Reyes, Ara, Marco's wife. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Ara ang isang bahagyang paghinga. Pagkabigla. Oh, hi Ara! Sagot ni Sofia. Ang boses ay tila nag-iingat na ngayon. Napatawag ka? Nako, pasensya na sa abala. Tumawa si Ara. Isang tawang pinraktis niya sa salamin kanina. Gusto ko lang sanang personal na magpasalamat sa'yo. Palagi kang nababanggit ni Marco. Your work is amazing daw. At malaki ang naitutulong mo sa mga proyekto niya. Sinungaling. Sigaw ng isang boses sa loob niya. Pareho kayong mga sinungaling. Ganun ba? Sagot ni Sofia. Nararamdaman ni Ara ang pagbabago sa tono nito. Ang pag-iingat ay napapalitan na ng pagmamalaki. Well, I just do my job. Marco is a brilliant architect. Madaling katrabaho. Exactly. Hindi sabi ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pekeng sigla. At dahil bukas na ang anniversary namin ni Marco, naisip ko, bakit hindi kita imbitahan sa isang maliit na dinner dito sa bahay? Bilang pasasalamat na rin. You're such an important partner to him, gusto kong makilala ka ng mas mabuti. Katahimikan ulit. Mas mahaba ngayon. Nararamdaman ni Ara ang pag-iisip ni Sofia sa kabilang linya. Sinusuri nito ang sitwasyon, naghahanap ng patibong. Ngunit ang alok ni Ara ay napaka-inosente, napakabait, na mahirap tanggihan. Para kay Sofia, ito ay isang oportunidad, isang pagkakataon na makapasok sa teritoryo ng kalaban. Wow, that's so sweet of you, Ara. Sa wakas ay sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng isang di maitatagong tagumpay. Of course, I'd love to come. Anong oras ba? Ibinigay ni Ara ang mga detalye. Ang kanyang boses ay nanatiling perpektong kalmado at masaya. Great! See you tomorrow then. We're so excited to have you. See you, sabi ni Sofia at ibinaba ang telepono. Pagkababa ng tawag na natiling hawak ni Ara ang kanyang cellphone. Dahan-dahan, ang matamis na ngiti sa kanyang mukha ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone, ang kanyang mga buko ay namuti sa diin. Nagawa niya. Ang unang bato ay naihagis na. At si Sofia, sa kanyang kahambugan, ay kinagat ang pain ng buong buo. Naisip ni Ara si Sofia sa kabilang linya. Marahil ay nakangiti. Iniisip na nananalo na siya.
na unti-unti na niyang nasisira ang pamilya Reyes. Isipin mo lang yan, bulong ni Ara sa kawalan. Enjoy your moment, dahil ito na ang magiging huli. Kinagabihan, nang dumating si Marco, naabutan siya nitong nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera sa sala. Mukha siyang payapa, ang perpektong asawa na naghihintay sa pag-uwi ng kanyang kabiyak. Hi honey, bati ni Marco. Hinalikan siya sa pisngi. How was your day? It was good. Productive. Sagot ni Ara, isang maliit at misteryosong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Lumapit siya dito, inayos muli ang kwelyo nito. Isang galaw na nagiging ugali na niya para itago ang kanyang tunay na nararamdaman. By the way, sabi niya sa isang kaswal na tono, na para bang isa lang itong maliit na bagay. May ginawa ako kanina. I hope you don't mind. Tumingin si Marco sa kanya, interesado. Ano yon? Tinitigan siya ni Ara ng diretso sa mga mata. Ang kanyang nanangiti ay hindi nagbabago. Inimbitahan ko si Sofia para sa anniversary dinner natin bukas. Nakita ni Ara ang lahat. Ang biglaang pagkawala ng kulay sa mukha ni Marco. Ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Ang halos hindi mapansing pag-awang ng kanyang bibig sa pagkabigla. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Bakit? Yun lang ang salitang lumabas sa bibig niya. Ang boses ay halos pabulong. Itinagilid ni Ara ang kanyang ulo. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng kunwaring inosente. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal habang sinasabi niya ang mga salitang magiging simula ng pagguho ng mundo nito. Gusto kitang sorpresahin, honey. Araw ng kanilang anibersaryo. Nang umalis si Marco para sa trabaho, ang halik na iniwan niya sa labi ni Ara ay malamig at mabilis. Isang obligasyon. Ngunit sa sandaling narinig ni Ara ang tunog ng sasakyan nito, napapalayo sa garahe, ang maskara ng mapagmahal na asawa ay agad na nalaglag mula sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Oras na para magtrabaho. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Si Carla, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Isang babaeng payat, may suot na salamin, at isang henyo sa lahat ng bagay na may kinalaman sa teknolohiya. Sa balikat nito ay may isang itim na backpack na tila mabigat. Ara, sigurado ka na ba talaga dito? Bungad ni Carla, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pumapasok sa bahay. This is insane. Pwede mo naman siyang kausapin. Pwede kang kumuha ng lawyer. Sinubukan na ng maraming babae ang paraang yan, Carla. Sagot ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Gusto kong makita niya. Gusto kong maramdaman niya. Gusto kong malaman ng lahat kung sino talaga siya. Tumingin siya sa kaibigan. Kailangan ko ng tulong mo. Bumuntong hininga si Carla, isang hininga ng pagkatalo. Alam niyang kapag si Ara ay nagdesisyon, wala nang makakapigil dito. Okay. Pero kapag ito ay naging isang national incident, huwag mong sasabihing hindi kita binalaan. Inilabas ni Carla ang laman ng kanyang backpack sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Mga maliliit na kamera, halos kasing laki lang ng butones. Mga kable, isang maliit na hard drive, ang mga gamit para sa isang perpektong paghihiganti. Nagsimula sila. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at tahimik, para silang mga espiya sa sariling tahanan ni Ara. Ang unang kamera ay maingat na inilagay sa loob ng isang florera na puno ng puting rosas, ang paborito ni Ara. Ang maliit na lente ay nakatago sa pagitan ng mga talulot, nakatutok ng diretso sa hapagkainan. Perpekto, bulong ni Ara. Ang pangalawa ay idinikit sa likod ng isang family picture na nakasabit sa dingding. Isang larawan nilang tatlo, masayang nakangiti sa kamera noong nakaraang Pasko. Ang lente ay sumisilip mula sa isang maliit na butas sa frame. Ang ironiya ay halos nakakasuka. Ang larawan ng isang masayang pamilya,
ang magiging saksi sa pagkasira nito. Ang pinakamahirap ay ang pangatlo. Gamit ang isang maliit na hagdan, umakyat si Carla para ikabit ang panghuling kamera sa base ng chandelier sa itaas ng sala. Ito ang magbibigay ng malawak na tanawin ng buong lugar, ang master shot ng kanyang dula-dulaan. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatigil sa kanila. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa takot na baka may biglang dumating. Pagkatapos ng halos 1 oras, tapos na sila. Umupo si Ara sa kanyang opisina. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Binuksan niya ang kanyang laptop. Sa isang click, ang screen ay nahati sa 3 magkakahiwalay na bintana. Ang sala, ang hapagkainan, ang malawak na tanawin mula sa itaas, ang kanyang magandang tahanan, ang kanyang paraiso, ay isa na ngayong set ng pelikula. Ang bawat sulok ay binabantayan. Ang bawat upuan ay may nakatakdang manonood. Ang init at pagmamahal na minsan ay pumuno sa mga dingding na yon ay napalitan ng isang malamig at naghihintay na tensyon. "Mommy?" Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Leo, tumatakbo. Halos mapatalon si Ara sa gulat. "Mommy, look! May shiny things sa flowers mo!" Sigaw ng bata, sabay turo sa florera ng rosas sa sala. Nanlamig ang buo niyang katawan. Huminto ang kanyang paghinga. Nakikita ng anak niya ang lente, ngunit bago pa man makalapit si Leo sa florera, mabilis na kumilos si Ara. Gamit ang isang boses na masaya at walang bakas ng kaba, sinabi niya, "Wow, ang galing ng mata mo, baby. Pero mas may magaling akong ipapakita sa'yo. Nabili ko yung paborito mong ice cream." Agad na nalipat ang atensyon ni Leo. Ice cream? Yehey! Habang abala si Carla sa pagbibigay ng ice cream kay Leo sa kusina, napasandal si Ara sa kanyang upuan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa kanyang dibdib. Muntik na. Nang matapos sila, nagpaalam na si Carla. "Mag-iingat ka, Ara," sabi nito bago umalis. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalala. "Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit ano." Tumangulang si Ara. Naiwan siya ng mag-isa sa katahimikan ng kanyang bahay na ngayon ay armado na. Tiningnan niya ang orasan. May ilang oras pa bago umuwi si Marco. Sapat na oras para maghanda. Sapat na oras para kalmahin ang sarili bago ang bagyo. Habang nag-aayos siya, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng sasakyan ni Marco na pumapasok sa garahe. Napatingin siya sa orasan. Maaga ito. Sobrang aga. Isang alon ng panik ang bumalot sa kanya. Ang laptop? Nakabukas pa rin sa kanyang opisina. Ipinapakita ang lahat ng mga camera feed. Ang tunog ng susi na pumapasok sa seradura ng pinto ay parang isang putok ng baril. Mabilis siyang tumakbo papunta sa opisina. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hinablot niya ang laptop. Sa sandaling nagsimulang bumukas ang pinto sa harap, buong lakas niyang isinara ang takip ng laptop. Ang screen ay naging itim. Mula sa sandaling umuwi si Marco, naramdaman na niyang may mali. Ang buong bahay ay napakalinis. Mas malinis pa sa karaniwan. May mga kandilang nakasindi sa bawat sulok. Ang ilaw nito ay sumasayaw sa mga dingding, nagbibigay ng isang kakaibang anino. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay masarap, ngunit para kay Marco, may dala itong bigat. At si Ara ang pinakakakaiba sa lahat. Nakatayo ito sa gitna ng sala, suot ang paboritong bestida ni Marco. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mayroong isang kalmadong lakas sa kanya na hindi pa niya nakikita dati. Isang katahimikan na nakakakilabot. "You look beautiful," sabi ni Marco. Sinubukang basagin ang tensyon. "Naghanda ako para sa'yo," sagot ni Ara. Ang boses ay malambing. "Para sa atin." Bawat salita ni Ara ay parang may dalawang kahulugan. Bawat galaw
ay tila pinag-aralan. Pakiramdam ni Marco ay hindi siya asawa na umuwi sa kanyang tahanan, kundi isang aktor na umakyat sa entablado nang hindi alam ang kanyang mga linya. Nang tumunog ang doorbell, halos mapatalon siya. Alam niya kung sino yon. Binuksan ni Ara ang pinto. Nakatayo roon si Sofia, isang pangitain na nakasuot ng isang hapit na pulang bestida. Ang kulay ay sumisigaw. Panganib, pagnanasa, digmaan. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap si Marco. At nang magtama ang kanilang mga paningin, isang maliit at mapanuksong na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sofia, welcome! Masayang bati ni Ara na parang isa itong tunay na kaibigan. Niyakap niya si Sofia, isang yakap na halatang peke at puno ng tensyon. Naramdaman ni Marco ang kuryenteng dumaloy sa pagitan ng dalawang babae. Thank you for having me, Ara, at happy anniversary sa inyo. Sabi ni Sofia, ang boses ay puno ng matamis na lason, habang ang mga mata ay nakatingin pa rin kay Marco. Pinaupo sila ni Ara sa hapagkainan. Ang mesa ay perpektong nakaayos, mamahaling pinggan, kumikinang na mga kubyertos, at isang bote ng mamahaling alak sa gitna. Isang perpektong larawan, isang perpektong kasinungalingan. Nagsimula ang hapunan. At nagsimula rin ang pagpapahirap ni Ara. Naalala mo ba, honey? Simula ni Ara, habang nilalagyan ng pagkain ang plato ni Marco. Dito rin sa mesa na tayo unang kumain bilang mag-asawa. Sobrang sunog pa ng luto ko noon. Napilitang ngumiti si Marco. Oo naman, pero para sa akin, yun ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko. Nakita niya ang bahagyang pagigting ng panga ni Sofia. Nagpatuloy si Ara. Bawat kwento ay isang patalim na itinuon kay Sofia. Ang kanilang unang date, ang kanilang kasal, ang pagsilang ni Leo. Mga alaalang silang dalawa lang ang may karapatan. Ginagawa ni Ara ang teritoryo niya. Binabakuran ito ng mga alaala, habang si Sofia ay naiiwang tagalabas. Hindi na makatiis. Sinubukan ni Marco na bawiin ang kontrol. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahan niyang ginalaw ang kanyang paa para hanapin at damhin ang paa ni Sofia. Isang lihim na senyas. Nandito ako. Tayo pa rin. Ngunit nang sa wakas ay dumampi ang kanyang sapatos sa paa nito, bigla itong umiwas. Mabilis. Tiningnan niya si Sofia, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Ara. Puno ng isang bagong klase ng hamon. Tila sinasabi nitong, hindi mo ako kontrolado. Hindi dito. Naramdaman ni Marco ang paglamig ng kanyang pawis sa batok. Nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon. Nang matapos sila sa pangunahing putahe, biglang tumayo si Ara. Hinawakan niya ang kanyang kupitan ng alak at itinaas ito. Lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Bago tayo mag-dessert, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sa katahimikan ng silid, gusto kong magbigay ng isang munting toast. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Sofia. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Para sa pamilya, para sa mga lihim na nagpapatibay sa atin, at para sa katotohanan na laging lumalabas sa huli. Huminto siya saglit. Kaya naisip ko, ano pa bang mas magandang paraan para i-celebrate ang ating anibersaryo kundi sa isang maliit na burol? Huddle. Isang family meeting, ika nga. Kinuha niya ang TV remote mula sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Ang kanyang mga galaw ay kalmado. Bawat isa ay may layunin. Mayroon akong isang maliit na presentasyon na inihanda. Isang bagay na sa tingin ko ay dapat makita ng lahat. Itinutok niya ang remote sa malaking flat screen TV na nasa dingding sa likuran nila. Isang click. Bumukas ang TV, isang itim na screen, at pagkatapos, sa gitna nito, lumitaw ang mga puting salita na magiging simula ng kanilang katapusan. Live stream is on is Bosen Air. Kasabay nito, lumitaw sa sulok ng screen ang isang maliit na icon.
Isang mata na may numerong patuloy na tumataas. 1,247, 1,892, 2,543. Nanlamig ang dugo sa mga ugat ni Marco. Tumingin siya kay Sofia. Ang kulay pula ng bestida nito ay isang malupit na kaibahan sa kanyang mukha na ngayon ay putlang-putla na parang papel. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng silid. Nabitawan ni Sofia ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Ara ang pagbagsak ng mundo ni na Marco at Sofia. Ito na yon. Ang sandaling binuo niya sa kanyang isipan nang paulit-ulit sa loob ng madidilim na gabi. Ngunit ngayon, habang nangyayari na ito sa harap niya, wala siyang nararamdamang tuwa. Ang nararamdaman niya ay isang malamig at nakakakilabot na kapangyarihan. Isang pakiramdam ng kontrol. Ano to, Ara? Anong kalokohan to? Si Marco ang unang nakabawi ng boses, ngunit ang kanyang tinig ay basag at nanginginig. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nakataas, na parang sumusuko. Patayin mo yan! Patayin mo yung camera! Hindi gumalaw si Ara. Sa halip, kinuha niya ang kanyang kopita ng alak at dahan-dahang uminom mula rito. Tumingin siya sa TV screen sa numerong patuloy na lumalaki. 5,312 viewers. Bakit, Marco? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado na parang tubig sa isang lawa na walang hangin. Mayroon ka bang dapat itago sa ating mga bisita? Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa libu-libong manonood na hindi niya nakikita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa aming anniversary dinner. Ang pangalan ko ay Elara Reyes. At sa gabing ito, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang maliit na kwento tungkol sa aking perpektong pamilya. Isang click pa sa remote control. Ang live feed ay biglang napalitan ng isang video. Isang video na malabo, tila kinunan mula sa isang nakatagong anggulo. Ngunit sapat ang liwanag para makilala ang lugar, ang kanilang kwarto, ang kanilang kama. At sa ibabaw ng kama, dalawang katawan ang gumagalaw, isang lalaki at isang babae. Hindi ipinakita ni Ara ang buong video. Ilang segundo lang. Isang sulyap lang sa kataksilan. Sapat na para maintindihan ng lahat. Ara, please. Itigil mo na to. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Lumapit siya. Akmang aagawin ng remote. Ngunit umatras si Ara. Hawak ang remote na parang isang sandata. Huwag kang lalapit, sabi niya. Ang kanyang boses ay may biglang talim. Umupo ka. Nag-aalangan. Napilitang bumalik sa kanyang upuan si Marco. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pawis. Ibinalik ni Ara ang feed sa live view. Ang kanilang mga mukha. Ang mukha ng isang desperadong lalaki, isang takot na babae, at isang kalmadong tagapaghukom ay nakabroadcast na ngayon sa libu-libong screen. Ang comment section sa gilid ng live stream ay sumasabog sa mga reaksyon. Tumingin si Ara kay Marco. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Sino ang babaeng yun sa video, Marco? Ang asawa mo ba yan? Hindi ko kasi masyadong mamukhaan. Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara. Ngunit walang salitang lumalabas. Parang isang isda na nalulunod sa hangin. Hindi mo masagot? Tanong ni Ara. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Sofia. Ikaw, Sofia? Baka kilala mo. Si Sofia, na kanina pa'y parang estatwa sa kanyang upuan, ay biglang nagkaroon ng buhay. Isang buhay na puno ng galit at pagwawala. Oo, ako yun. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng hinanakit. Tumayo siya. Itinuro si Ara. Ako nga. Dahil hindi mo maibigay sa kanya ang kailangan niya. Puro ka na lang bahay, anak. Pagiging perpekto. Hindi mo na siya kayang pasayahin. Ako ang nagpapasaya sa kanya. Ang bawat salita ay isang bala. Ngunit hindi na tinatablan si Ara. Ang sakit ay naramdaman na niya noon. Ngayon,
Ang naririnig na lang niya ay ang ingay ng isang taong nalulunod. Sinusubukang isama ang lahat sa kanyang pagbagsak. Talaga? Kalmadong sagot ni Ara. Masaya ka ba, Marco? Masaya ka ba sa pagtatago? Masaya ka ba sa pagsisinungaling sa akin? Sa anak mo? Sa pagbanggit ni Leo, isang bagay ang nabasag sa loob ni Marco. Napayuko siya sa mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ara, sorry, patawarin mo ako. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Nakita ni Sofia ang pagbagsak ni Marco. Nakita niya ang pagkawala ng lahat ng pinangarap niya. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala na siyang babalikan. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay kay Marco, at sa huli, diretso sa kamera. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Isang huling, desperadong pag-atake. Hindi pa tapos ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Ang mga manonood ay naghihintay. Ngumiti si Sofia, isang nangiting mapait at puno ng lason. Isang nangiti ng isang taong wala nang pakialam sa kahit ano. May isa pa kayong dapat malaman. Mula sa kanyang kinatatayuan, napanood ni Sofia ang pagguho ng lahat ng kanyang pinangarap. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng mga taon sa paghihintay ay nakayuko ngayon sa mesa. Hindi siya ipinagtatanggol. Hindi siya pinipili. Nagmamakaawa ito sa asawa niya. Kay Ara, patawarin mo ako. Ang mga salitang yun ni Marco ay tumusok sa puso ni Sofia na parang mga bubog. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagmamahal na natitira sa kanya ay naging purong lason. Ang tanga-tanga niya. Inakala niyang mahal siya ni Marco. Inakala niyang sa pagkakataong ito, siya na ang pipiliin. Ngunit habang tinitingnan niya ang kahabag-habag na anyo ni Marco, naintindihan na niya ang lahat. Ginamit lang siya. Noon sa kolehiyo at ngayon ulit. Isa lang siyang pampalipas oras. Isang sikretong nagbibigay kulay sa perpektong buhay nito. Hindi siya kailanman naging ang destinasyon. Isa lang siyang hintuan. At si Elara Reyes, ang santa, ang martir, ang babaeng nasa kanya na ang lahat, at ngayon ay nasa kanya pa rin ang tagumpay. Nakatayo lang ito roon, kalmado, hawak ang kanilang mga kapalaran sa isang remote control. Nanalo na siya. Hindi, sabi ng isang boses sa isip ni Sofia, isang boses na madilim at puno ng galit. Hindi ko hahayaang manalo ka ng ganito kadali. Kung babagsak siya, sisirain niya ang lahat. Kung hindi niya makukuha si Marco, sisiguraduhin niyang hindi na rin ito makukuha ni Ara ng buo. Aakayin niya ang lahat pababa sa impyerno kasama niya. Mayroon siyang isang alas, isang huling baraha na hindi alam ni Ara. Isang katotohanang itinatago niya, naghihintay ng perpektong tiyempo. At ito na ang perpektong tiyempo. Nakita niya ang lahat ng malinaw, ang kanyang susunod na gagawin, ang mga salitang bibitawan niya, ang magiging reaksyon nila. Ito na ang kanyang huling pag-atake, ang kanyang pasabog. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay kay Marco, at sa huli, diretso sa kamera. Sa libo-libong estranghero na nanonood sa kanila. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Isang huling, desperadong pag-atake. Hindi pa tapos ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Ang mga manonood ay naghihintay. Ang comment section ay huminto sa pag-usad. Ngumiti si Sofia. Isang ngangiting mapait at puno ng lason. Isang ngiti ng isang taong wala nang pakialam sa kahit ano. May isa pa kayong dapat malaman. Dahan-dahan, na parang isang aktres sa isang dula, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kanyang tiyan.
Isang galaw na puno ng drama at kahulugan. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mata, hinahanap ang sakit, ang gulat, ang pagkasira na gusto niyang makita. "Buntis ako," sabi niya. Ang bawat salita ay malinaw at mabigat. At si Marco ang ama. Ang bomba ay sumabog. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Kung mayroon mang tunog, ito ay ang kolektibong paghinga ng libu-libong manonood. Nakita ni Sofia ang reaksyon na gusto niya mula kay Marco. Itinaas nito ang kanyang ulo mula sa mesa. Ang kanyang muka ay hindi na lang basta maputla. Ito ay puno ng purong takot. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay kay Ara, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat na parang isang hayop na na-corner. Ang arkitekto ng kanyang perpektong buhay ay wala na. Ang natitira na lang ay isang duwag na lalaking nasira sa gitna ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Ngunit nang ibaling ni Sofia ang kanyang paningin kay Ara, hindi niya nakita ang inaasahan niya. Walang luha, walang sigaw, walang pagbagsak. Nakatayo lang si Ara roon, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Isang blankong canvas. Tinitingnan niya si Sofia, ngunit parang hindi siya ang tinitingnan nito, kundi isang bagay sa malayong distansya. Ang kalmadong ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nabigo ang plano ni Sofia na durugin ito. Ang babaeng ito ay hindi na babasagin. Pagkatapos ng isang katahimikan na parang walang hanggan, sa wakas ay gumalaw si Ara. Itinabi niya ang kanyang kopita sa mesa. Tumingin siya kay Sofia at sa unang pagkakataon, isang emosyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi galit, hindi awa, kundi isang bagay na parang pagtanggap. "Congratulations," sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay malamig at malinaw, na parang tunog ng yelo na nabasag. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang asawa. Ang nag-iisang lalaki sa silid na ngayon ay hawak na niya ng buo sa kanyang mga palad. "Ngayon," sabi ni Ara, ang bawat salita ay isang hatol. "Pumili ka. Ngayon pumili ka." Dalawang salita, isang hatol. Para kay Marco, ang mga salitang yon ay hindi isang tanong. Ito ay isang pader na biglang lumitaw sa harap niya. Walang daan para umikot, walang paraan para akyatin. Sa isang iglap, ang arkitekto ng kanyang perpektong buhay ay naging isang bilanggo sa sarili niyang obra maestra. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang mga ilaw mula sa kandila ay nagsasayaw na parang mga demonyo. Ang tanging naririnig niya ay isang malakas na ugong sa kanyang tenga at ang mabilis na kabog ng kanyang sariling puso na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Ara. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng naging kanlungan niya, ay isa ng estranghera. Ang init sa mga mata nito ay nawala. Napalitan ng isang malamig na kapayapaan na mas masakit pa kaysa sa galit. Hindi na siya ang asawa niya. Isa na siyang hukom. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sofia. Ang babaeng naging apoy at pagnanasa niya ay isa na ngayong kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi isang biyaya, kundi isang sumpa. Ang sorpresa na sinasabi nito ay isang bomba na sumira sa lahat. Nasa gitna siya, pinapanood ng libo-libong tao. Sa gilid ng screen ng TV, nakita niya ang comment section na dumadaloy na parang isang rumaragasang ilog, puno ng mga salita ng galit, panghuhusga at tawanan. Sila ang mga hurado. Ang buong mundo ang kanyang korte. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ano ang sasabihin niya? Anong pagpipilian ang mayroon siya? Ang pumili sa pagitan ng pagkasira at ng isa pang uri ng pagkasira. At doon, sa gitna ng kanyang pagkatuliro, nagsalita muli si Ra. Ang boses niya ay hindi na para sa kanya o para kay Sofia.
Ito ay para sa lahat ng nanonood. 10 taon. Simula ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat. 10 taon kitang minahal, Marco. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Noong nagsisimula ka pa lang, noong wala ka pang pangalan, naniwala ako sa iyo. Lumakad siya palapit sa mesa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa kanila. Nakatingin ito sa kawalan, sa nakaraan. May pangarap din ako. Gusto kong maging isang pintor. Pero isinantabi ko yon. Dahil sabi mo, kailangan mo ako. Kailangan ng pamilya natin na may isang manatili sa bahay para alagaan si Leo. At ginawa ko yon ng buong puso. Dahil ang pangarap mo, ang pamilya natin, ay naging pangarap ko na rin. Tumingin siya sa wakas kay Marco. At sa mga mata niya, nakita ni Marco ang lahat ng taon ng sakripisyo na binaliwala niya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, ulit ni Ara. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Ang tiwala ko, ang katawan ko, ang mga pangarap ko, at ito ang ginawa mo. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas ni Ara ang kanyang kaliwang kamay. Ang ilaw mula sa chandelier ay tumama sa kanyang wedding ring. Isang simpleng gintong singsing na 10 taon nang hindi nawala sa kanyang daliri. Sa harap ng lahat, sa harap ng libu-libong manunood, hinubad niya ito. Ang galaw ay simple lang, ngunit para kay Marco, ito ay marahas. Ito ang tunog ng pagputol. Ang pagtatapos. Lumakad si Ara papunta sa mesa at maingat na inilapag ang singsing sa makintab na kahoy. Ang maliit na tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa silid na parang isang putok ng baril. Tapos na ako, sabi niya. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi mabilis, hindi nagmamadali. Isang paglakad na puno ng dignidad at finality. Ara, wait! Sigaw ni Marco. Sa wakas ay nakahanap ng boses, ngunit huli na ang lahat. Hindi lumingon si Ara. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, palabas ng frame ng kamera, palabas ng silid, palabas ng kanyang buhay. Naiwan si Marco sa nakabibinging katahimikan, kasama si Sofia at ang mga mata ng buong mundo. Marco? Nagsalita si Sofia. Ang boses ay nanginginig, akmang hahawakan ng kanyang braso. Huwag! Sigaw ni Marco, at sa isang galaw na puno ng galit at pagkasuklam, itinulak niya ang kamay nito palayo. Kasalanan mo to. Sinira mo ang lahat. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagpipigil ay naputol. Ang hari ay tuluyan ng gumuho. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kanyang mga hikbi ay malakas at puno ng sakit. Ang sakit ng isang taong nawala ng lahat dahil sa sarili niyang kahangalan. Ang huling imahe sa livestream ay si Marco Reyes, ang matagumpay na arkitekto, ang perpektong asawa at ama, na nakaluhod at umiiyak na parang isang bata sa gitna ng mga labi ng kanyang winasak na kaharian. Pagkatapos, ang screen ay biglang naging itim. Isang linggo na ang nakalipas mula sa gabing iyon. Nakatayo si Ara sa tabi ng bintana ng kanyang bagong tinutuluyan. Hindi na ito ang malaki at malamig na bahay sa isang subdivision. Isa na lang itong maliit na apartment sa isang mataas na gusali. Sapat lang para sa kanya at kay Leo. Ang mga kahon na puno ng kanilang mga gamit ay nakatambak pa sa mga sulok, mga paalala ng isang buhay na biglaan niyang tinalikuran. Ang ingay ng syudad sa ibaba, ang mga busina ng sasakyan, ang sirena sa malayo, ay iba sa katahimikang kinalakihan niya. Ngunit para kay Ara, ang ingay na ito ay mas totoo, mas may buhay. Mami, kailan uuwi si Daddy? Ang boses ni Leo mula sa kanyang likuran ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumuhod si Ara para maging kapantay ng anak.
Hinaplos ang malambot nitong buhok. Ang tanong na ito ang pinakamahirap sa lahat. Si Daddy ay sa ibang bahay na muna titira, baby? Sagot niya, sinisikap na panatilihing kalmado at simple ang kanyang boses para sa bata. Pero mahal na mahal ka pa rin ni Daddy, okay? At mahal na mahal ka ni Mommy. Yumakap si Leo sa kanya at sa yakap na yon, naramdaman ni Ara ang lahat ng bigat ng kanyang desisyon. Ginawa niya ito para sa sarili niya, para sa kanyang kalayaan. Ngunit alam niyang sa gitna ng digmaan, ang puso ng isang bata ang unang nasusugatan. Kinagabihan, nang tulog na si Leo, hindi mapakali si Ara. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang bagay na iniiwasan niya sa loob ng isang linggo. Sa isang iglap ng kahinaan, binuksan niya ang isang news website. Bumungad agad sa kanya ang mga titular. Skandalo ng Reyes Architects, live stream sa anibersaryo, nagtapos sa hiwalayan. Ang kabit, ang asawa at ang kamera, buong Pilipinas nakatutok. May mga litrato nila, isang screenshot ng mukha ni Marco na umiiyak, isang larawan ni Sofia na galit, at isang still image niya na nakatayong kalmado. Binasa niya ang ilang komento. Ang iba ay pumupuri sa kanyang katapangan. Ang iba ay tinatawag siyang malupit. Ang iba ay hinuhusgahan silang lahat. Mabilis niyang pinatay ang cellphone. Hindi ito nakakatulong. Ang opinyon ng mundo ay isa na lang ingay. Ang mahalaga ay ang katahimikan na nagsisimula nang bumalik sa kanyang puso. Naglakad siya papunta sa isang kahon sa sulok na may markang studio stuff, do not throw. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng lumang canvas at acrylic paint ay bumati sa kanya. Isang amoy mula sa isang nakaraang buhay. Sa loob, nakita niya ang kanyang mga lumang gamit. Mga paintbrush na medyo nanigas na, mga tubo ng pintura na halos tuyo na, at mga sketchpad na puno ng mga drawing ng mga mukha. At lugar na ngayon ay kupas na. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang paintbrush. Ang kahoy na hawakan ay pamilyar sa kanyang mga daliri. Hinaplos niya ang mga hibla nito. 10 taon. 10 taon na niyang hindi ito hinawakan. Sa pagitan ng pagiging asawa at pagiging ina, nakalimutan niya kung paano maging si Ara, ang pintor. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pangungulila sa isang sarili na matagal na niyang kinalimutan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello, Mrs. Reyes? This is Attorney Diaz. Ang abogado niya. Pumayag si Mr. Reyes sa lahat ng terms. Walang contest, sabi ng abogado sa kabilang linya. Child support, division of properties, lahat. Gusto na lang niyang matapos ito ng mapayapa. Napaupo si Ara sa gilid ng kama. Ganoon na lang kadali. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng ginhawa, ngunit isang bahagi niya ang nakaramdam ng lungkot. Ito na talaga ang katapusan. Ang huling pinto ay isinasara na. Thank you, attorney. Yun lang ang nasabi niya. Pagkababa ng tawag, napatitig siya sa kawalan. Tapos na. Malaya na siya. Ngunit habang iniisip niya yon, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marco. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Iisang linya lang ang nakasulat. Maari ba tayong mag-usap sa huling pagkakataon? Para lang kay Leo. Ang napili nilang lugar ay isang maliit at tahimik na coffee shop sa kalagitnaan ng Quezon City at ng bago niyang apartment. Isang lugar na walang alaala. Isang lugar na neutral kung saan maaari silang maging dalawang estranghero na nag-uusap lang. Hindi 2 taong minsan ay naging iisang mundo. Na unang dumating si Ara. Umupo siya sa isang mesa sa sulok, malayo sa mga tao kung saan tanaw niya ang pinto. Habang hinihintay niya si Marco, pinagmasdan niya ang sariling mga kamay.
na nakapatong sa mesa. Walang singsing. Sa loob ng 1 linggo, hindi pa rin siya sanay sa pakiramdam ng kawalan nito. Ngunit kasabay ng kawalan ay ang pakiramdam ng gaan. Nang bumukas ang pinto ng coffee shop, pumasok ang isang lalaking pamilyar sa kanya, ngunit itong si Remeno ay isang estranghero. Ito si Marco, pero hindi ito ang Marco na kilala niya. Nawala ang kumpiyansa sa kanyang mga balikat. Ang dating tuwid na tindig ay bahagyang nakayuko na. Mas payat siya at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi kayang itago ng mamahalin niyang salamin. Ang kanyang buhok, na dating laging perpektong nakaayos, ay bahagyang magulo. Naglakad siya papunta sa mesa. Bawat hakbang ay tila mabigat, na parang pasan niya ang bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Ara. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa sahig, sa mesa, kahit saan. Basta huwag lang sa mukha ng babaeng sinira niya. "Hi!" Ang halos pabulong niyang sabi ng makaupo. "Hi!" Sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay pantay at kalmado. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng paggiling ng kape mula sa counter at ang mahinang musika sa coffee shop. Isang katahimikan na puno ng 10 taon ng mga alaala at 1 linggo ng mga sugat na sariwa pa. Si Marco ang unang bumasag nito. "Ara ako." Nagsimula siya, ang kanyang boses ay paos. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. "Wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam ko yon. Pero gusto ko lang sabihin na I'm sorry." Tumingin siya sa wakas kay Ara at sa mga mata niya, nakita ni Ara ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Ang tunay at hubad na pagsisisi. Walang pagkukunwari, walang pagdadahilan. "Naging makasarili ako." Pagpapatuloy niya, ang mga salita ay dumadaloy na ngayon na parang isang sirang dam. "Naging arogante. Akala ko hawak ko ang mundo. Akala ko makukuha ko ang lahat ng gusto ko nang walang kapalit. Akala ko perpekto ang plano ko." Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Ang tanga-tanga ko." Hindi nagsalita si Ara. Hinayaan niya lang siyang magpatuloy. Kailangan niyang marinig ito at kailangan nitong sabihin ito. At sa isang gabi, nawala sa akin ang pinakamahalagang bagay na hindi ko man lang namalayang inaalagaan, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nabasag. "Ang pamilya ko. Si Leo. Ikaw." Napatitig si Ara sa kanya. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang halimaw mula sa mga video o ang haring gumuho sa livestream. Isa na lang siyang lalaking wasak. At sa pagtingin sa kanya, hindi na galit ang naramdaman ni Ara, kundi isang malawak at malungkot na pagtanggap. "Marco," sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. "Wala nang babalikan pa. Sinira mo yon." Alam ko, mabilis na sagot ni Marco. Tila natatakot na isipin ni Ara na sinusubukan niyang bumalik. Hindi, hindi yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Nandito ako para sabihin na naiintindihan ko at para pag-usapan si Leo." Tumango si Ara. "Okay." Pinag-usapan nila ang mga praktikal na bagay, ang schedule ng pagbisita, ang mga gastusin para sa pag-aaral ni Leo. Ang pag-uusap ay naging formal, halos pang negosyo. Ito na sila ngayon, 2 magulang na kailangang maging sibilisado para sa kanilang anak. Nang matapos sila, tumayo na si Ara. Ito na ang huling eksena, ang huling pamamaalam. "Sige," sabi niya, "mag-iingat ka." "Ara, sandali," pigil ni Marco. Humarap si Ara, naghihintay. Tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Ang tanong ng isang taong nawala. "Masaya ka na ba?"
Ang tanong ay binitawan sa hangin. Simple, ngunit komplikado. Huminto si Ara. Pinag-isipan ang sagot. Hindi. Hindi pa siya masaya. Ang kaligayahan ay isang malayong destinasyon, ngunit wala na rin siya sa impyerno. Isang maliit at sa unang pagkakataon, tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa, sagot niya. Pero papunta na ako doon. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Marco kasama ang sagot na yon at ang multo ng isang buhay na pareho nilang sinayang. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, maraming pwedeng mangyari. Ang mga sugat ay maaring hindi pa tuluyang maghilom, ngunit hindi na sila sariwa. Ang sakit ay nagiging peklat na lang, isang paalala ng isang laban na napagtagumpayan. Nakatayo si Ara sa gitna ng isang maliit at puting-puti na art gallery. Ang amoy ng bagong pintura at varnish ay humahalo sa hangin. Sa paligid niya ay nakasabit ang mga obra niya, mga piraso ng kanyang puso, ng kanyang sakit, ng kanyang pagbangon. Ito ang kanyang unang solo exhibit pagkatapos ng mahigit 10 taon. Ang bawat painting ay isang kabanata ng kanyang kwento. Mayroong isang madilim at magulong abstract na pinamagatan niyang ang teddy bear, puno ng mga galit na guhit ng itim at pula. Mayroong isang malungkot na portrait ng isang babae na kalahati ng mukha ay nasa liwanag at ang kalahati ay nasa anino. Tinawag niyang ang pagpapanggap. At sa gitna ng gallery, ang pinakamalaki at pinakapangunahing obra ay isang painting ng isang babae na buong lakas na sinisira ang isang hawla na gawa sa ginto. Mula sa mga basag na rehas, mga ibon ang lumilipad patungo sa liwanag. Ang pamagat, unang yugto. Wow, Mommy! Ang ganda! Napalingon si Ara at nakita si Leo na tumatakbo palapit sa kanya. Ang maliliit nitong mga mata ay puno ng paghanga habang tinitingnan ang mga painting. Ginawa mo lahat yan, Mommy? Tanong ng bata. Oo, baby. Sagot ni Ara habang ginugulo ang buhok nito. Gawa lahat yan ni Mommy. Ang gabing iyon ay ang opening night. Dumating ang kanyang mga kaibigan. Kasama na si Carla na may dalang isang malaking bouquet ng bulaklak. May mga estranghero, mga kritiko ng sining at mga kolektor. Ang bawat isa ay humihinto sa harap ng kanyang mga gawa. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Sa isang sulok, naisip niya ang tanong ni Marco 6 na, buwan na ang nakalipas. Masaya ka na ba? Naalala niya ang kanyang sagot. Hindi pa, pero papunta na ako doon. Habang nakatayo siya roon, napapaligiran ng kanyang sining, ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang anak, naramdaman niya ito. Hindi ito isang biglaang pagsabog ng kaligayahan. Ito ay isang tahimik at matatag na kapayapaan, isang pakiramdam ng pagiging buo. Miss Santos? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita ang may-ari ng gallery, isang matandang babae na may ngiti sa labi. Congratulations, sabi nito. Bago pa man magsimula ang gabi, may isang kolektor na bumili na ng halos lahat ng iyong mga pangunahing gawa. Hindi makapaniwala si Ara. Po? Sino po? Hindi niya gustong ipasabi ang pangalan niya, sagot ng babae. Pero sabi niya, sabihin ko raw sa'yo na ang sining mo ay nagpapalaya. Napatulala si Ara. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na totoo at walang bigat. Isang nangiti ng isang taong nakahanap na ng daan, pauwi sa kanyang sarili. Nakatayo siya sa gitna ng gallery, sa gitna ng unang yugto ng kanyang bagong buhay. Ang kwento ng pagiging asawa ni Marco Reyes ay tapos na. Ito na ang simula ng kwento ni Elara Santos, ang pintor. Biglang bumukas ang pinto ng gallery at pumasok ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng simpleng damit at may mga matang matalas at puno ng talino. Hindi niya ito kilala. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa mga painting ay iba.
mayroong pag-unawa. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi inaalis sa pinakamalaking painting, ang unang yugto. Miss Santos, sabi nito, ang boses ay kalmado at may respeto. I'm impressed. Tumingin ito sa kanya sa wakas at sa mga mata nito, nakita ni Ara hindi ang anino ng nakaraan, kundi ang isang sinag ng isang posibleng hinaharap. Ngumiti si Ara. Salamat. Ang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lang at dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Elara Santos. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Ara. Kasama ninyo, naramdaman namin ang bawat sakit, ang bawat luha, at ang bawat munting tagumpay sa kanyang paglalakbay. Hindi naging madali ang isulat ang kanyang pinagdaanan, ngunit mahalagang maipakita na sa likod ng bawat perpektong larawan ay may mga kwentong hindi natin nakikita. Ang kwento ni Ara ay isang paalala na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa paghihiganti. Ito ay matatagpuan sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. Ito ay nasa muling pagtuklas sa ating mga pangarap na matagal na nating kinalimutan at sa pag-asang may bagong umaga na laging naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang aral na tumatak sa inyong puso at isipan? Huwag mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Kwentong Puso TV.